Good evening po mga kababayan. Our topic today, yung mga tanong, paano ba maging isang security guard? Ito para po sa mga baguhan to po, no? Para sa mga gustong maging isang security guard. So take note po. Ayon po sa ating batas, Rule 5, Section 2 ng RA 5487. Number 1, you must be undergo free licensing training course. In short, PLTC. Ito po tayo magti-training o magsi-seminar. Dahil ito po ay mandatory po sa mga baguhan na gustong maging isang 5'9". Number 2, Filipino citizen. Kailangan pure kang Pilipino, hindi ka foreigner, hindi ka alien, taga ibang bansa. Number 3, high school graduate or college level or college graduate. Much better kasi pag college graduate ka, mas maganda kasi mas bibigyan ka ng mas magandang opportunity depende sa qualification na mayroon ka. Number 4, 21 years old, not more than 50 years old. Number 5, good moral character. Kailangan wala kang record na naka-file sa iyong pagkatao. Wala tayong record, wala tayong masamang record. Number 6, physically and mentally fit. Hindi ka pilay, hindi ka bulag. Dahil alam niyo naman, pag physically and mentally fit, kailangan yung talagang fit to work ka. Wala kang problema sa physical. So, ito pangalawang katanungan. Ano ang requirements ng security guard para makakuha ng security license? Ito ang mga requirements. Pakilista na lang po ha. Take note po ulit. Ano ang requirements ng isang security guard para makakuha ng security license card? Dahil po ito sa PNP SOSYA, sa Camp Crame, Camp Rafael T. Crame sa Quezon City Headquarters. Number 1, training certificate from training center. Pangalawa, general knowledge examination o GKE. Pangatlo, neuropsychiatric test. Papatunay na ikaw ay pumasa sa psychiatric test, wala kang problema sa pag-iisip. Number 4, drug test. Drug test po na hindi ka po gumagamit ng kahit anong ipinagbabawal na gamot. Kasi matitrace po yan pag sa dugo o kaya sa ihi. Number 5, firing certificate. Ito pong firing certificate na ito ay conducted po ito ng training center. So, mandatory din na kailangan matuto tayong humawak ng baril. Hindi naman sa pagiging dalubhasa, kailangan lang meron tayong knowledge kung paano gamitin yung ating Sierra Foxtrot Alpha service firearms. Number 6, opening and closing report. Number 7 po tayo ha. SSS Social Security System ID or kung sa mga wala pang SSS ID, pwede po yung E6. Number 8, high school diploma or transcript of record. Number 9, court clearance. Yung court clearance po natin ay kung saan ka po bayan naroon, doon po makakuha tayo ng court clearance dyan. Number 10, cedula. Number 11, barangay clearance. Number 12, court clearance. Number 13, National Police Clearance. So, tinatawag nito na NPC.
National Police Clearance. Kung saan kabayan naroon, mayroon po tayo dyan. Hindi kagaya dati na pupunta pa tayo ng Camp Crame, kukuha tayo ng National Police Clearance o Police Clearance noon na Directorate for Intelligence ang tawag dati, DI. Tawag dyan, mga ilang taon na nakalipas. Pero ngayon pinag-isa na, National Police Clearance na. Kung saan bayan ka nakatira banda, doon na yun. Number 14, birth certificate. Ang birth certificate natin, NSO ha. Yun po talaga yung requirements. Number 15, two faces, 2x2 ID picture, white background. Number 16, National Bureau of Investigation. Pero ito, sa ngayon, pag may NBI ka, o kaya National Police Clearance, kahit wala ng NBI, nakadepende na lang po ito sa agency na pag-a-applyan mo kung hahanapin pa yung NBI. Number 17, Pag-ibig ID clearance. Pag-ibig ID. Number 18, PhilHealth ID. Number 19, Tax Identification Number or TIN ID. Yan po lahat. Kung mayroon man po akong hindi nabanggit yan, idagdag na lang po natin para sa mga baguhan, para mayroon po silang personal knowledge. Sa mga baguhan po is wag po nating kalimutan na kailangan is natin to, provide natin itong mga requirements na to bago po tayo makapag-apply. Kasi po ito yung mga first stepping stone na kailangan. So magre-requirements muna tayo kasi hindi po tayo pwedeng jumuti na wala tayong security license dahil yan po ay labag sa batas. At alam niyo po, very informative po itong video natin kasi nga para dagdag kaalaman sa mga baguhan. So kung sino mang gustong pumasok sa profesyon na to, yun lang po. Dahil ito po ay ang kapaloob sa Republic Act 5487 is Private Security Agency Law na kailangan po nating sundin para po tayo maging isang ganap na professional security guard license holder. So yun lang po. Kung mayroon pa kayong katanungan, na lang po tayo dito. Please comment na lang po sa ating comment section kung mayroon pang kulang sa ating mga nabanggit. Salamat po. God bless.